ko po na po ano po ito talaga. So, um, ang kagandahan dito ngayong gabi, yung mag-share ng knowledge sa ating gabi ay hindi po ako, kundi po isa po sa mga hinahangaan po ng bawat isa, isa po sa um, isa po sa mga nagkamit na rin ng magandang resulta dito. Kung dapat po na may mag-share ng topic natin ngayong gabi. Walang iba po kung hindi siya lang po. Siya lang naman ang isa sa mga taong hinahangaan ko. Hindi lang din naman po ako. Alam ko naman po yun. Pati yung iba din po sa atin. So, napaka-humble na itong tao na to. Napakadami niyang natutulungan. Kahit hindi niya po tinutulungan niya po. Um, huh, nahiningan. Kahit hindi niya po ka-team, tinutulungan niya po. At grabe yung consistency niya. Dahil dyan, ano na po siya, isa na po siya sa car achiever, isa na rin pong travel incentive qualifier, hindi lang po sa local, pati na rin po sa international. So, one of the coaches, Circle, a mobile stockist, and a millionaire circle awardee. Yan. So let's all welcome our future multi-millionaire circle coach Risa Karumay Makinyana. Clap, clap, clap! Yan. Amazing life, everyone. Yan. Amazing life. Yan. Palakpakan naman natin si Ives. Ang ganda ni Ives, di ba? Parang pang CEO. CEO. Ayan. Thank you so much, Ives. Ay, makinig ka about handling objections ng topic natin for today's video. Yung nakita ko to, yung module na to, and by the way, ano to, paid module ng ating mentor, Coach Mai. So, binayaran niya to para mas marami pa tayong matutunan. At ang maganda po nun, sabay-sabay po tayong matututo. At nung nakita ko nga yung module na to, sabi ko, "Oh, wow, ang ganda ng module na to, grabe." Yun. Para mabagsak natin ng maayos. Kasi first time ko siyang ibabagsak. So, ready na po ba ang lahat? Ayan. So, patingin nga ng may mga ballpen ba dyan? Tsaka paper? Yan. Sana may notebook po kayo, no? Yan. Kasi, syempre, hindi po lahat. Maganda kasi ng mga, kung ano po yung natututunan natin, yun, napapakinggan po natin, kailangan talaga sinusulat po natin. Ayan. So, pag sinabi po palang objection, ano po yung nasa isip nila? Dapat. Okay. Dapat pala ito yung ano ko. Objection, parang disagree, disapproval, hindi agree. Ayan. So, nung objection, ito po yung mga bagay na posible na nakulangan ka ng information dun sa tao, sa prospect or sa kliyente mo, kaya meron silang objection. So, sabi nga doon, para ma-handle mo ng maayos ng mga objections, ayan ang tinatawag na objection to crash, kailangan, ayan, meron tayong mga step by step, ayan, may proseso po tayo. At ang good news po nito, ayan, ngayon nyo lang po ito maririnig. At ngayon nyo lang din po ito malalaman. Ayan, let me share my screen. Saan na? Ayun. Share ko lang. Tingnan nga natin kung okay. Yun. Yan. By the way, salamat po pala sa aking blazer for today's video. Galing kay Ate Lu. Kasi daw kasya sa akin, okay lang daw ba na bigay niya sa akin? Sabi ko, okay na okay po. Hindi po ako choosy, tumatanggap po tayo ng kahit ano. Ang ganda po. Thank you, Ate Lu. Ayan. Ito namang aking slide yan. Ginawa ito ni Sophia Gale. Pero bandang uli ako na, kasi alam niyo naman may pasok siya. So,
Pinaghirapan niya 'to. Sabi nga 'di ba, kapag hindi mo kaya ipagawa mo sa iba. Pero dahil kulang din sa time, ako pa rin gumawa ng iba. Ayan. So, ang pag-uusapan natin, yan na, kung mababasa nyo, ang ganda kaya ng mga topic. Yan, ang ganda ng mga topic, 'di ba? Para siyang ano, sabi dito, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon. You cannot handle objection without knowing their why first. The eight rules of answering prospect objection. Biluin mo, may 8 pa lang rules para mag-answer ng prospect objection. And paano daw mami-minimize ng objection ng prospect mo or ng iyong kliyente. At take note, guys, ang objection dito, 1 to 22. Kaya, magmo-module 2 tayo. Kasi hindi natin siya mamadaliin. At as inihimay-himayin po natin ito. Ready na ba ang lahat? Ayan. Ay, so kailangan pala ito. Nakita na kaagad. Wow, wait lang. Bakit hindi Canva? Bakit PowerPoint ang lumabas? So wait lang ha. Palitan ko tong ano ko. Kasi kita kaagad eh. Nag-try kasi ako ilagay siya sa PowerPoint, pero okay. Sige, mag-ano muna kayo, mag-invite muna kayo. Ayusin ko lang. Start muna ng share ng screen. And then, nasa na ba yung ayon? Okay, and then share screen ulit. Iba ka kasi pala ang presentation ng PowerPoint at saka iba palang presentation ng Canva. So ito nga ay ginawa yung Canva ni Sophia Gale. Magagaling yung mga kabataan ngayon, ng mga next gen natin. Ayan, try ko. Ayun, nice, ang ganda. Kasi marami siyang, mayroon siyang mga animation dyan eh. Yan, so welcome to Objection to Crash. Ito yung mga topic natin, ito yung mga i-discuss natin. And then katulad ng sinabi ko, ang objection ay hanggang 22. Kaya talagang magkakaroon tayo ng module 2. And kung may mga business partner kayo na sa tingin nyo na kailangan tong training na to, yan, please lang, kalad ka rin na. Hindi, joke ko lang. I-chat nyo na, tawagan nyo na, i-text nyo na. Hello po, Miss Alma Mansilla, Amazing Life. Ayan. And kung sa tingin nyo na mas kailangan nyo to, mas lalo po kayong tumutok. And take note guys, hingin ko lang naman sa inyo yung 1 hour nyo. And tutok talaga kasi may mga pag-uusapan tayo na kailangan yung mabasa talaga para makasunod po kayo. Okay? Yan. Ang objection, ibig sabihin pag disagree, disapproval, kasi bakit ba sila nagre-reject? Kasi may mga kailangan pa silang information or kulang ka ng information na ibinigay sa iyong kliyente. Okay. And then, sabi dito, you cannot handle objections without knowing their why first. Ayan, so una sa lahat, yan, dapat kailangan mong maintindihan na ang isang objection ay hindi naman totoo. Bakit? Sa tingin nyo kung bakit? Bakit hindi totoo yung mga objection nila? Kasi na, ibigay mo naman ng mga tamang information. Kasi ganito yun. Kasi posible yung mga objections nila ay palusot lamang nila. Kasi ang gusto nila ay wala lang, gusto lang nilang magpalusot. Parang may masabi lang, mema lang, parang okay, hindi ko gusto yung presentation mo, parang hindi ako interesado. So dapat para mabawasan yung mga prospect or clients natin na mahilig magpalusot, dapat ganito yung gagawin natin. So ano ba yung gagawin natin? Yung gagawin natin, yung tinapik kahapon. So ano ba yung tinapik kahapon is prospecting. You have to qualify or sort out your prospect. Kailangan mo silang ma-sort out maigi para makaiwas ka sa mga tao o sa mga kliyenteng mahilig magpalusot. Kasi dito sa business po natin, normal lang po yung mga objections.
Pero, alam mo ba, yung mga top earner natin, yan, yung mga top earner natin, bihira po yan makatanggap ng objections. Bakit? Kasi sinusigurado po nila na na-qualified po nila yung mga prospect na kakausapin nila. And usually sa mga top earner, mga hot market, yung mga decided na, and then, okay, decide na ako, gawin ko na yung business. Kumbaga sila na po yung nakikipag-appointment. Yon, tama ba? So, isa rin po sa pagkakamali ko, yan, ito yung isa rin sa na, ano ko na-realize ko, na madami talaga tayong pagkakamali as network marketer. So, ang ginagawa natin, pinipilit natin na i-handle yung mga palusot na objections. Pero sa totoo lang, hindi naman natin talaga kayang i-handle. So, ang nangyayari, nagpapagod lang tayo, nag-aaksaya lang tayo ng ng panahon. Pero, pero, ang tangi mong matutulungan na ma-overcome yung mga concerns, yung talagang may concerns ito yung mga prospect o kliyente na interesado. Kasi bakit? Kasi nakita nila na kaya nilang gawin katulad ng ginagawa mo. At sila rin nakakita ng big picture or vision o yung dream na nakita mo. And then makukuha mo lang yan kapag talagang na-qualify mo yung mga prospect mo. Meron nga ditong quote ano bang sabi sa quote na to? Ayan, kapag may reason why, makakagawa ng paraan. Kapag hindi interesado at hindi open-minded yung mga kliyente, makakaimbento ng dahilan. Di ba yun ang mga lagi nating naririnig? Sabi nga nila, kung gusto, merong paraan. Pero pag ayaw, yun, maraming dahilan. So, since hindi sila interesado, maaari magdadahilan sila. Kasi bakit? Hindi qualified yung prospect mo. So, tayo kasi papunta na tayo sa pagiging professional eh. Ah, ang professional daw na networkers ay nagsusort ng people. Yan, naniniwala ba kayo? Pero ang mga amateur networkers, yan, ako to dati. And then trying na maging professional, convince people. Pansin niyo, 'di ba, yung mga amateur na networker, mahilig silang mag-convince ng tao. Yan nga. So, mahalaga talaga na ma-qualify at saka ma-sort out po natin yung mga prospect natin. Kasi kahit yung mga objections na skala mo na imposible, kapag interesado sila, masusolusyonan. So, dapat anong gagawin natin? Yan. Back to basic, prospect listing, and then with the help of your upline, yan. Kaya nga may upline eh. Tutulungan ka niya kung paano nyo ma-sort out. Uunahin nila kung ano ba yung, kung sino ba yung mga may mga needs, sino ba yung, syempre negosyo to, yung may pera, di ba? Ano pa? Syempre yung mga hindi eh. Ang tawag doon ay nung prospect na businessman or businesswoman, o 'di ba? So sila yung tutulong sa iyo. Kaya kailangan pag gumawa ka ng prospect list, kailangan ipresenta mo 'yan sa iyong mga upline. Katulad dun sa team ko. Sabi ko, kamusta yung prospect list nyo? Nakagawa na ba kayo? And then sabi nga kahapon ni Coach Vicky, kapag mamoprospecting ka, kailangan din wag kang mamimili. Lahat isulat mo. Kung ano yung trabaho nila, profession nila, kung anong needs nila, and then, kukwalify natin yan. At kung sino yung una nating kakausapin. 'Di ba? Okay po ba yon? Yan. So, meron palang apat na paraan para mag-handle ng objection. Sige nga, please type 4 kung nandyan pa kayo at talagang nakikinig. 4. Yan. 4 step before handling objection. Ito yung mga kailangan nating tandaan. Yan. Una, kailangan ma-qualify at makapag-build ka ng rapport sa iyong kliyente. Yan. Ano ba yung ginagawa natin kapag nagbi-build tayo ng rapport? 'Di ba? Minsan, halimbawa, kasi usually ambush kami. Pag ambush,
kumbaga, minsan piyesta, or kaya naman minsan, alam mo yun, usually nung parang napadaan lang, pero ang intention mo is gawin ng business, di ba? So, pero yung mga taong yun is talaga namang may pera. 'Di ba? Kaya mo nga pinuntahan eh. So, magbibuild ka ng rapport. Halimbawa, pagpasok mo sa bahay nila, syempre pinatuloy ka eh. Kasi kadalasan naman na napupuntahan namin ay, kumbaga, welcoming naman. Kasi yung mga kaibigan nila is mababait. So, halimbawa, pag nakita mo yung sofa nila, wow, ang ganda naman ma'am ng sofa nyo. Yan, 'di ba? Tapos halimbawa nakita mo may mga alagang pusa, o 'di ba? Eh kung mahilig ka sa pusa, mahilig ka sa aso, kumbaga kailangan meron kayong bagay na pag-uusapan. Kailangan makampante sila, yung mga kliyente mo, dun sa kung sino ka, kumbaga makampante sila na okay, itong taong to, sarap kausap, 'di ba? Hanggang sa actually sa pagbi-build mo ng rapport, ang nangyayari na doon, nakukuha mo na-identify mo na nung dahilan nila kasi halimbawa, let's do the form, halimbawa sa family nila. Hello ma'am, nasan pala yung family niyo po? Nasan po yung anak niyo? Kasi halimbawa, ano yan eh, o sige, ganito. Nung pinuntahan na lang po namin na isang senior citizen, actually hindi ko alam na senior citizen siya at hindi ko alam na city councilor siya sa Amadeo. So pagpasok namin, ang ganda ng sala, ang luwag, tas ang presko, ang lamig ng paligid. So nagkabatean hanggang pinagkape kami. And then nalaman ko na yung mga anak pala nila, o 'di ba? Yung mga anak nila ay mga nasa abroad, yung iba. And then, nalaman ko rin kasi since wala na po siya sa paglilingkod, syempre nagkwentuhan na mas matagal pa nga yung building rapport kaysa yung pinakapakay namin eh. So, sabi doon, sabi nga, napunta kami sa nung hindi na daw siya nagsiserve. Parang 1 year. Nalaman ko na parang inisip niya na wala na daw siyang silbi. So, nagkaroon ako doon ng parang ano eh, nung alam mo yung bumbilya, yan, kasi sa isip ko na pwede ko tong ipasok ng business na to. Kasi nga, maraming matutulungan kasi mga senior mga kausap nito eh, itong taong na to. And then, parang naisip ko din na may, pwede siyang, yung business na to, magkakaroon siya ng purpose to help sa kabuhayan at the same time sa kalusugan. So, yon. And then number three, yon, dun mo na malalaman, syempre nag-usap na kayo. Habang nakikipag-usap ka, syempre dun mo nalalaman kung yung objection niya ba ay totoo or palusot lang. Pero usually talaga ng mga tao, lalo na kapag medyo quality, medyo matanong din yan. Medyo mausisa, kailangan mo lang talaga talagang ma-overcome or ma-handle sila ng maayos. So, mga tanong po nila. And then, number four is, yan, kailangan na natin na mai-handle ng objection. So, wag niyong kakalimutan na hindi yung pagpunta niyo sa kliyente, doon kagad kayo sa business. Kailangan kasi malaman nyo, magkaroon kayo ng puntos ba na para alam mo kung paano mo sila kukunin or paano mo sila mapapa-oo kapag nag-alok ka ng produkto or ng business. So, meron po pala tayong rules kung paano mag-handle ng prospect objection. Yan. Salamat sa mga nag-type ng 4. Ngayon naman ay type 8. Yan. 8 rules of answering prospect objection. Type 8. Ayan. Rule number 1. Grabe, lahat ng mga nandito sa rules na to, ano ako eh, guilty. O, 'di ba? Kaya nga tayo may training kasi nga para maayos natin, maituwid natin yung mga mali, 'di ba? Kaya ang swerte ng mga bago. Kasi kumbaga, eto naka-align na sa kanila kung ano yung mga tamang gagawin. Kaya please lang ng mga business partner nyo, yan, kaya pa ma-plug in, plug in. Ayan, rule number 1. Ayan, anong sabi? Never argue. Sino dito yung nakikipagtalo sa kliyente? Pwedeng umamin ha. Sige. Type 1. Kung ikaw ay dati nakipagtalo ka sa kliyente. Type 1. Nung nakipag-rebuttal ka, sabi mo, ang mahal naman yan. Ay, ma'am, hindi to mahal. Mga ganon.
Meron ba? Uy, amin tayo, ako one. O kasi syempre ano parang ay hindi naman effective yan. Hindi ma'am, effective to kasi ganyan ganyan, 'di ba? Meron number one. O yan, o 'di ba? Kahit ako one ako eh. Ayan. Rule number one, never argue. Huwag kang mag-aaksaya ng oras or makipagtalo sa prospect mo na sobrang negative or hindi interesado. Kasi wala naman talagang mananalo, 'di ba? Kung parehas kayong ano apoy sa apoy, walang mananalo sa apoy ay away talaga 'yan. Tsaka syempre, kapag nakipag-away ka sa kliyente mo, sa tingin mo, kapag hindi palagay ang loob niya sa iyo, hindi mo ma-open, hindi siya mag-open sa iyo or wala na. So wala na yung intention mo na mag ano, mag ano ba, mag-business kapag wala na intention mo na i-present ng produkto, 'di ba? Or wala na intention mo na mag-health assessment kasi wala na. Nakipagtalo ka na, ayaw ka nang kausap ng kliyente mo. Uwian na, parang gano'n, 'di ba? Ayan. So, kung ganito, halimbawa, kung hindi qualified ng kliyente mo ha, pero alam mo ba na pwede rin tayo mag-reject ng kliyente? Yan. Tuntua ako nung nakita ko tong linyang to eh. Sabi ko nga, magawa ko nga rin to. Ayan, kunyari, Mr. Prospect. Ayan. Sino ba pwede? Ayan, si Ate Gladys nakita ko. Hi, Miss Gladys. Pwede mo tong sabihin, mukhang hindi ikaw yung tipo ng hinahanap namin para sa opportunity na to. Ayan, thanks for your time. Ayan, kapag halimbawa sobrang negative niya, tas hindi siya interesado, okay na, cut na, and then, sabihin mo na lang sa kanya, salamat po sa oras, mukhang hindi po kayo yung hinahanap namin para sa opportunity na to. Alam niyo, pag sinabi niyo to sa kliyente, parang ano to eh, parang ano ba sa kanya to? Sampal sa sampal ba sa mukha? Hindi naman. Pero sasabihin natin ng maayos. Yan mo sa challenge siya, tama. Kasi parang oy, bakit ganun? Kasi 'di ba nga sabi, pag pinagkakait mo nung isang bagay, pilit nilang kukuhanin at magkakaroon sila ng interes sa'yo. So dapat wala tayong sasayanging oras para makipagtalo ha. Kaya this business is a sorting business. Kailangan tamang tao ang hahanapin mo para sa negosyo mo. At syempre, para maging tamang tao ka rin, yan, ano pa yung mga dapat mong gawin? Kailangan maging tamang tao ka sa pamamagitan ng pagtitraining at saka syempre, dapat kailangan may ginagawa kang activity. Okay, rule number two. Ito na. Number two, never convince. Hi, ako to. Makulit kasi ako eh. Makulit din ba kayo? Makulit din ba kayo? No. Opo, si Coach Mai hindi siya makulit talaga. Pero ako talaga makulit. Ayan, so bawal palang mag-convince, ano? Pero kayo, ginawa niyo yan. Ako talaga makulit. Minsan nga paulit-ulit pa yung gulo eh, no? Ayan, sabi nga, ayan, medyo magkakaroon tayo ng ano dito, empowerment para sa sarili natin. Ayan, sabi nga dito, kung mataas yung belief mo sa sarili mo at naniniwala ka na itong produkto na to or nung negosyo na inaalok mo or yung opportunity na inaalok mo ay kailangan nila, huwag kang mag-hard sell. Huwag ka rin mag-hype. Kasi alam mo kung sino yung gumagawa nun? Ang gumagawa lang po yun is yung mga amateur na networker. Bakit? Kasi nakukonvince sila kasi bakit? Hindi pa mataas yung belief nila sa kanilang sarili. Tama ba? Yun. Masyado tayo makonvince, masyado natin nilalakihan ng claims. Minsan nga nagsisinungaling pa. Pero ang good news kasi sa atin naman, sa grupo natin, hindi tayo masyadong ma-hype. Tapos hindi naman talaga tayo nagsisinungaling. 'Di ba? Kumbaga, tama lang naman at totoo naman talaga. Oo. Nagko-convince kasi tayo kasi minsan nawawala yung value natin sa sarili natin pag masyado tayo nag-hard sell. Yun din yung na-realize ko ha. 'Di ba? So remember, kasi ang trabaho natin, yung magbigay ng information na kailangan ng prospect natin or ng kliyente natin. Para matulungan natin silang makapag-decide ng sarili nila.
Makapag-decide sila dun sa ino-offer mong produkto or dun sa ino-offer mo na opportunity. Yan. Type 2 kung ikaw ay guilty. Kagaya ko dati. Pero ginagawa ko yan siguro two and a half. Charot. Two. Ay, taray. Wala nagko-convince. Walang makulit. Ayan. Oo nga. Pag bago ka talaga, no, sobrang kulit mo. Minsan nga 3 hours pa para makipag-usap, eh, no? Kasi nga hindi natin masyado na ano, na-qualify ng prospect natin. Kaya ganon. So okay lang 'yan. Kaya nga tayo nandito para matama natin, maayos natin yung mga maling ginagawa natin. Ayan. Sabi nga ni mentor, pagkakilala mo or close mo, okay lang. Yan. Sabi nga ni Sir Don Bueno, don't chase butterflies, attract them. Ayan. Hindi ako nangungulit. Pero, ayan, siguro kapag ano ka na, medyo nakukuha mo na yung mga ano mo. Halimbawa, ako kasi ngayon, half pangungulit na half hindi. Kasi syempre, talagang alam ko na eh, nakakwalify ko na eh. Pero dati, as in kahit sino na lang, 'di ba? Kahit sino na lang. Pero 'di ba na nga, na-realize ko na dapat hindi pala talaga ganun. Opo, 'di ba? At pag mga stranger, grabe yung pagbebenta natin. Kasi sa bagay, nasanay naman ako talaga na mahilig makipag-usap. Nasanay naman na ako na talagang kulitin sila. Ayun. Yan, sabi ni Sir Mio, yung mga katrabaho niya daw dati. Okay? Rule number 3, sino rin kaya ang guilty? Rule number 3, eto. Maganda to. Rule number 3, never assume negativity. Yan. Pag may in-object siya sa'yo, wag mong isipin na negative na nung taong to, ha? Kasi yung iniisip mo na negative sila, baka naman kasi meron silang sincere na concern. Kaya parang ganun, negative sila. Ayan, so hindi porket may mga objection kasi yung mga prospect natin, ibig sabihin ay negative na sila. Lagi lang natin gagawin na dig deeper. Ibig sabihin, hahalukayin, husisain, aalamin natin yung mga objections nila para, alam mo yun, yung mga tinatanong nila, kailangan o ganito. Kailangan natin alamin maigi yung concern nila para mas maunawaan mo kung papaano mo mai-handle yung mga sagot dun sa mga objections nila. Kaya nga 'di ba, sabi nga dito, kung sino yung nagtatanong, handle niya yung buong kumbaga kung sino yung nagtatanong, syempre ikaw may control ng conversations. So, actually nga pag nagtatanong ka, mas naiintindihan pa nga ng kliyente, oh, nagtatanong to, ibig sabihin, gusto niya pang may mas malaman sa tinatanong ko. Ibig sabihin, concern siya sa akin. Hindi kasi pwede na salita ka lang ng salita, 'di ba? Salita ka ng salita na hindi mo naman pinapakinggan ng kliyente mo. Yan ha. Kapag nag-object, huwag mong isipin negative. Alamin mo, tanungin mo siya bakit ganun ang objection niya. So, laging mag-ask ng question. And, ito na pala yun, number 4, nauna ako. Kasunod pala nito yon. So, rule number 4, ayan, na-advance ako. Always be the one asking question. Yan. Ugaliin natin magtanong. Kailangan, ikaw yung may control ng conversation at kapag nagtatanong ka, ibig sabihin nun, inililid mo yung prospect mo para makita nila at ma-realize nilang maigi na yung ino-offer mo na produkto or opportunity kung paano sila magbe-benefit doon. And, syempre, kapag nagtatanong ka, kailangan, ano yung i-maintain mo? Kailangan mo ma-maintain yung power and posture. Paano yun? So, syempre, dapat hindi yung para kang confident ka. Hindi yung parang nagtatanong ka na nga, parang alangan ka pa sa sinasabi mo. 'Di ba? Kailangan confident ka. Dapat alam mo yung sinasabi mo. Yan. Makakatulong talaga yung mga training na to kasi
dito ka makakuha ng mga tanong eh, 'di ba? Na pwede mong itanong sa mga kliyente mo at prospect mo. So, ganito, kapag ikaw yung lagi nagtatanong, guys, rule number 5. Ayan. So, kung ikaw lagi nagtatanong, control mo yung conversation. Rule number 5, always listen carefully. Yan. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Bakit? Baka kasi mamaya, nung tanong mo, naitanong mo na naman, same lang. Ibig sabihin, yung sabihin, ay, hindi ba naman tong kausap ko? Hindi naman nakikinig ng maayos sa akin, tinanong niya na nga to. So, iisipin ng kliyente mo na hindi ka sincere, na hindi ka attentive sa kanya kasi paulit-ulit na lang nung tanong mo. Okay? So, ang trabaho mo is magtanong at makinig. Okay? Magtanong, makinig, unawain. Okay ba? Nakakasunod ba? Please type 5 na nakakasunod. Ilang beses ko itong binasa. Sabi ko, ang galing ano, o nga no, di ba? Okay, rule number 6. Okay, rule number 6. Ano yung rule number 6? Oh, ayan. Rule number 6. Always tell your prospect what to do next. Alam niyo po kasi, yung mga prospect natin, minsan kasi bakit hindi natin sila nako-close? Kasi kung nagka-qualify tayo ng mga prospect natin, tayo din kino-qualify nila. Alam niyo yon, naghahanap din sila ng mga leader na pwedeng mag-guide sa kanila. Parang kung itong pinoprospect mo ay networker, pero hindi niya nakikita na nung leadership mo, sa tingin mo, sasamahan ka nun, eh paano kung mas magaling pa sa'yo yung pinoprospect mo? Tama ba? Hinahanap nila nung mararamdaman nilang leader, yung taong mag-guide sa kanila. Yan, lagi nating gagabayan ng mga prospect natin kung ano yung dapat nilang gawin. So, i-guide natin ang prospect natin dun sa tamang proseso, paano sila makapagsimula at paano sila mapapadaling gawin ng business or ng negosyo. 'Di ba? O ito ma'am, kapag gusto niyo na po ma'am, sample. Yan, pag gusto niyo na po na-present ka na, ma'am, pag gusto niyo na pong gawin ng business na to, all you have to do is to avail package. Ma'am, ano po bang package ang kukunin niyo? Yan, ilang package po ba? Ano pong mode of payment? Cash po ba or credit card? Or QR code? Ma'am, ire-ready ko na po yung package niyo ha. Tapos ma'am, pag nakukuha na po kayo ng package, automatic yan ma'am, member na po kayo. Yan, pag member na po kayo, may dashboard po kayo, i-encode ko po kayo. Yan. Tapos ma'am, ipapakita ko sa inyo yung dashboard na to. Dito nyo po makikita yung mga income nyo po. And then what's next? Yung pag member na po kayo, meron po tayong mga trainings. Ayan, may mga trainings po tayo na pwede po kayo mag-plug in para matuto kayo 8:30. And dito po sa Zoom natin, sa team po natin. And every day po, every night, meron po tayong Zoom, 8:30 p.m. po. So, meron po tayo mga sinusunod na trainings para sundan po para maging successful po kayo sa business na to. So, ganon. Para mas mabilis yung ma-close deal. And, rule number 7, parang never argue din to eh. Yung number 7 is, never disagree. Kung halimbawa, hindi ka sang-ayon sa sinasabi ng prospect mo, yan. Alam mo ba na merong mga linya na pwede tayong magamit na kung saan hindi naman sila ma-offend. Yan, like nung linya na ganito. Naiintindihan kita pero nung parang alam niyo nung feel, babagsak pa rin tayo dun sa feel, felt, found. Ma'am, alam ko po yung nararamdaman mo pero yon. Naiintindihan kita, alam ko po yung nararamdaman mo. Yon, next linya. I understand you, ma'am, pero yon. Sasabihin mo na yung reason mo. Ayan. May point ka dyan, ma'am, sa sinasabi mo, pero kailangan maramdaman ni kliyente o ng prospect mo
na ina-acknowledge mo kung ano yung concern nila. And then, dun ka magpapaliwanag. 'Di ba? Nung sa found, I found. Yan. Kaya nga may ano may pero, 'di ba? Subalit, pero. Ayan. Pero ma'am, yan, naintindihan kita ma'am, pero ito po yung mga katulong sa atin, ganyan, ganito, ganyan. Depende kasi kung ano yung pinag-uusapan nyo. So, mahalaga tong linya na to. Okay po ba? Never disagree. Hindi, ma'am. Hindi po ganyan. Walang ganyan, ma'am. Walang ganyan, sir. Oh, di ba? Yes. Okay. Rule number 8. Yan. Rule number 8. Yan. Aalamin natin. Yan. Always know the reason why before answering any objection. So, parang kaano to? Karugtong to ng always listen carefully. Diba? Makikinig ka. Wag na wag kang sasagot sa mga objections hanggat hindi mo nalalaman nung reason ng prospect mo. 'Di ba? Kung ano yung why nila, bakit sila nag-object. Yan. Kung sa simula pa lang na nagbato na kaagad ng objection yung kliyente mo, pwede mo namang kontrolin yun eh. Paano mo makokontrol ng objection ng kliyente mo or ng prospect mo? Ito yung linya. Ayan, natutunan ko lang din yan kanina habang binabasa ko tong module. Sabi dito, Sir, Ma'am, that's good question. Yan, sasagutin ko lahat ng mga tanong mo mamaya. Ngayon, gusto ko muna kitang interviewin para malaman natin parehas kung para sa iyo ba yung opportunity na to. Yan, okay lang ba ma'am? Pagpatuloy ko po yung presentation. Kasi di ba minsan ang ano kagad sa iyo ng kliyente, objection na kagad. May tanong na kagad. 'Yon. Kung halimbawa kayo as a client or as a prospect tapos sinabi niya sa inyo to or sinabi ng mga nagpe-present sa iyo, that's a good question. O, 'di ba? In-acknowledge mo ulit nung tanong niya. Pero sinabi mo na mamaya mo na sasagutin. Yan. Yan. Para matuloy ka dun sa presentation mo. Okay po ba? Okay, rule number 1, never argue. Rule number 2, huwag tayo magko-convince. Yan. Rule number 3, yan. Huwag mong i-assume nung objections niya ay negative, ha? And then, rule number 4 and 5, yan. Ask question and listen carefully. And then, rule number 6, yan. Yan, i-guide na natin ng prospect natin kung ano yung susunod niyang gagawin. And, wag na wag tayo magdi-disagree. Okay? And then, dapat aalamin natin kung anong reason nila, bakit sila nag-object. Okay ba sa rules? Yeah, please type 8 kung nakakasunod. Type 8 kung nakakasunod. Type 8 kung may natutunan. Type 8 kung nandyan pa kayo, baka mamaya salita ko ng salita. Yung pala, wala na pala akong internet. Ayun, okay. Very good. Ayan, next topic. Ayan. How to minimize objection. Wow, paano kaya to? Paano daw mami-minimize ng objection? Ayan, unang tanong. Ayan. So, paano ma-minimize ang objections? Kasi kung ikaw yung nag-explain sa business or ikaw yung nagpa-present, di ba? Sa prospect mo. Syempre, dapat, ano ba yung unang ina-address? Dapat, unang ina-address nung kanilang concern. And then, paano mo mami-minimize yung mga objection sa mga kliyente kapag i-close mo na yung prospect mo? So, ano ba yung mga karaniwan or iilang tanong o concerns ng mga prospect natin kung ano ba yung nasa isip nila, nasa likod ng isip nila. Halimbawa na lang, number 1, can I trust you? Ayan, sabi niya, nasa isip niya, mapagkakatiwalaan ko kaya tong taong to. Ikaw, as bago kasi sa kanya, halimbawa, ikaw, stranger ka. Sinama ka ng business partner mo, 'di ba? Magpagkakatiwalaan ko kaya sila, 'di ba? Kahit naman sino, 'di ba? Ako nga ito sample.
Naghahanap ako, nagtanong kasi ako sa bank ng car insurance. Tapos, nag-post na lang ako. Maraming ano sa akin, maraming nag-PM sa akin. Pag sa bangko, parang ang hirap mam-prospect. Pero, alam mo yun, nakaisip din ako ng paraan para mam-prospect din. Kung sino yung mag-agent sa akin. And then, syempre, ang tanong ko rin, kapag kakatiwalaan ko kaya tong taong to? Kapag nag-claim ba ako, matutulungan niya ba ako? So, ganun din tayo. Kung tayo nga ganun, 'di ba? Ah, kumbaga tinatanong natin sa isip natin kung mapagkakatiwalaan ba yung mga kausap natin. So, ganun din sila sa atin. Ha? Kaya minsan, ayan, uunawain din natin. Kasi sa gantong klaseng business, marami kasi nakikita sa mga internet, 'di ba? Lalo ngayon ng social media, 'di ba? Ang bilis na lang mag-post at ang bilis na lang magpakalap ng mga balita, 'di ba? Marami 'yan, hindi mo kasi maano yung mga kliyente kasi napapanood nila, minsan nababalitaan nila scam, 'di ba? Na normal naman talaga na may mga scam kasi ginagamit nga naman nung gantong klaseng platform sa pag-scam. Kaya ang importante, makapag-establish tayo ng trust dun sa prospect natin. So, paano ba tayo nakapag-establish ng trust dun sa prospect natin? 'Di ba? Pag during the presentation, 'di ba, nagbi-build nga tayo ng rapport. So, kailangan magkaroon tayo ng, kumbaga, kapalagayang loob tayong dalawa. 'Di ba? Para magkaroon ako ng trust sa iyo. 'Di ba? Ganoon ka rin naman kapag may mga kailangan ka, 'di bang serbisyo. So, ganoon lang 'yun. So, para daw, sabi dito, yan. Para daw ma-eliminate mo yung mga, kumbaga, yung concern ng mga kliyente, kailangan magpo-focus ka daw sa pagtatanong. Yan. Inulit-ulit. Kailangan magpo-focus ka sa pagtatanong. Kasi kung ano yung alam mo na pwede niyang itanong, itanong mo na. O, 'di ba? Kung ano yung pwede niya maging objections, itanong mo na. Kasi nga, sabi nga doon, kapag lagi ka nga nagtatanong, 'di ba? Malalaman ng kliyente na sincere ka. Sincere ka na gusto mo siyang tulungan. Sincere ka dun sa intention mo na hindi mo lang siya basta pagkakakitaan. Okay ba? Yan, mapagkakatiwalaan ba tong taong kausap ko? Yan. Sige nga, please type trust. Kung pwede kayong pagkatiwalaan ng mga kliyente nyo. Trust. Hindi ang condom ah. Ay, joke. Trust. Ay, baka, naka-live ba tayo? Sorry. Yan. Number 2. Number 2. Para ma-minimize yung objection. Yan. Can I do it? Yun din ang mga tanong ng mga kliyente or ng mga prospect. Kadalasan kasi, ito yung mga dahilan nila. Kasi minsan, minsan ganyan din tayo. Ayan, hindi tayo naniniwala sa sarili nating kakayahan. Hindi tayo naniniwala na kaya natin itong gawin. Minsan ba naisip niyo yun? Yung napapay-in na kayo, kunyari napapay-in na kayo. Or kaya nagpe-present pa lang. Sino ba nag-present sa inyo? Kaya ko ba itong gawin? Yan. Kasi ako wala nag-present sa akin eh. Ako yung nagpa-member. Coach, paano ba mag-member? Paano ba ano? Ayan. Nagtanong ako mismo kay Coach Mai. Ayan. So, ganito. Kailangan kasi pag nagpe-present ka, kailangan yung ipe-present mo, sobrang simple lang. Gets? Dapat tuwing gumagawa ka ng presentation, sinisigurado natin or sinisigurado mo na simple at madaling intindihin at madaling i-explain pag siya na yung gumawa. Kasi pag nakita ng prospect mo na masyadong komplikado, maraming numbers, maraming kailangang sabihin, iisipin nila na hindi na nila kaya. Mahirap yung ginagawa mo. Kumbaga, hindi siya doable. Hindi siya madaling i-copy-paste. Yan. Ito yung nagustuhan ko kay Coach Maya eh. Kasi
yung mga presentation niya, ang bilis lang ano eh, kumbaga kapag pinakinggan ko siya, parang ang bilis ko lang din gayahin. Siya yung kasi yung ginagaya ko kasi very ano eh, kumbaga layman, yung mga layman's term. Kumbaga ang bilis gayahin, ng mga sinasabi niya. Tapos yung presentation niya, ng mga PowerPoint niya, napakasimple lang. 'Di ba? Hindi katulad nung dati na ito yung una ha, nung una kasi ang hirap unawain ng compensation plan before. Parang nahihirapan akong unawain siya. Nung parang ginagawa ko yung business, kumikita ako pero parang hindi ko masyadong kabisado. Yan. Lalo na kapag first timer nung kausap mo. Kaya nga 'di ba, pa nagpe-present tayo, dapat nasa mind setting lang. Tapos konti lang ng compensation. Kasi lagi sa akin tinuturo ni coach, o pag nag-present ka, dapat more on mindset. Tapos konting products, tapos mahalaga yung testimonials. Tapos alam mo yung ginawa ni coach na presentation na sa isang slide andun na yung comp plan. Di ba ang bilis nun? Kapag ito yung sinabi mo, ang bilis na maintindihan ng kliyente. Ah, okay, ganito lang pala. Kailangan, para ang unang, para kumita ka, direct selling. Oh, direct selling, nandun na, papakita mo, meron kang 300 kung 7 accounts ka. Oh, number two, kapag nagbenta ka ng package, anong susunod na gagawin? Anong meron ka? Number two, direct rep 1,050. O, di ba? Number three, may kakaroon ka ng turbo kapag dalawa yung na-sponsor mo within 30 days. O ma'am, number 4, dahil dalawa yan, meron kang 3,000. At ito pa ma'am, di ba package sa package? Nawala si Risa. Opo, coach, parang nag-end yung Nalaglag yata siya. Wait lang. Babalik yan. I'm back! Nalaglag nga ako. Sabi ko, oh my God, nalaglag ako. Alin ang gagamitin Ayan, mo ngayon? tayo Na, doon. Ayan, ang bilis lang, di ba? Ayan. So, di ba sa presentation na ginawa ni Coach, sa slide na yun, next, after ng cycle bonus, ano na, product rebate na. Kasi man pwede kang kumita kahit nagbebenta ka lang po ng produkto. Ayan, biruin mo, mama, 18 pesos ka sa bawat produkto na nakukonsume mo, di ba? Kailangan lang may 5 ka, ma'am, para sa loob ng isang buwan o may maintenance ka na. Pero kahit wag na yon. O susunod naman, ma'am, lahat ng grupo mo na bumibili din, nagko-consume, meron ka din pong product rebates. Ganun lang kadali ng presentation, mabilis maunawaan. Kasi pwede mo naman explain sa kanila na yung pinaka-in-depth ng presentation, may another ano po tayo, presentation. Attend ka dun, ma'am, ha? Pero, syempre, case to case yan. Kung ang kausap mo ay networker, iba naman ang labanan yan. 'Di ba? Komplan naman yan. Kaya kailangan tatanungin mo. O, tama. Kasi ma-overwhelm. Pag masyadong marami kang sinasabi, ano nga yun? Ano nga yan? Parang, tama ba yung nasa ano ko? Kaya, syempre, magtatanong ka ulit, ma'am, naintindihan mo ba yung presentation? Ano po yung nagustuhan niyo po doon? 'Di ba meron tayong survey? O yan. So, sige ma'am, ano po ba yung hindi niyo naintindihan? Explain ko po ulit. Parang ganon. Basta, kailangan pag magpe-present ka, sobrang simple, pero kumbaga concise no, at doable. Para makakampante si client or si prospect, ito lang pala yun, kaya ko palang gawin. Ayun, tama. Correct. Yan, patience sa pagbibuild ng rapport. So more on rapport naman talaga. Hindi naman, actually eto hindi naman natin nako-close ng deal dahil magaling tayo mag-present. May mga ganon. Nako-close natin yung deal kasi ah, nung taong kausap natin, pinagkakatiwalaan na tayo. Kumbaga, ikaw yun ikaw yun muna bago yung produkto, bago yung kumpanya, bago niya pagkatiwalaan ng kumpanya, at bago niya pagkatiwalaan ng Complan, di ba? Yun yun. Okay, number 3. Hala, module 2 na nga yung ibang objection. Number 3. Ay, ayan.
Ayan, can you help me? Ayan. Sabi dito kasi, yung mga tao kasi, ito yung para sa mga tamad. Not necessarily tamad, pero kasi gusto nilang makasigurado, ano. So, kasi pag nag-start kasi talaga ng business, kahit sino naman kakabahan eh, di ba? May tutulong ba sa akin? Yung mga tanong natin eh. May tutulong ba sa akin? May kasama ba akong gawin din dito, may kasama ba akong gawin ng business? So, kailangan ma-make sure mo dun sa client o sa prospect mo na kapag ginawa niya yung business, hindi siya nag-iisa. At totoo naman, 'di ba? Hindi naman talaga nag-iisa eh. Tama? Hindi ka rito nag-iisa kasi pag halimbawa, o ito ha, magtayo ka ng, sige, pinaka-anis, potato corner. Or kaya sabi natin milk tea or coffee shop. Ganito na lang, coffee shop. Pag nagtayo ka ng coffee shop, syempre magpa-franchise ka, pero ang mangyayari niyan, tutulungan ka nila kasi nag-franchise ka, magte-training ka. Pero sa operation, hindi ka na nila tutulungan kasi na-training ka na nila. Pero dito sa atin, 'di ba? Yan, sabi nga ni coach, lagi naman kayong sama-samahan basta magsama. Ayan, madalas kami, ayan. Lagi naman kayong Basa. samahan. Ayun. Basta magpasama kayo. Madalas kami nga ang nag-i-ignore na ninyo. Oo nga. 'Di ba? Ganon. Nandito lang naman lagi kami kasi minsan, 'di ba? Yung tulong lang. Pagurin nyo kami, hindi na kami pagod, charot. Hindi kasi nag-leverage na daw po yung iba, kaya na daw nila. So, ganito, kailangan sisiguraduhin natin sa prospect natin na merong team, 'di ba? Na merong team na handang tulungan at turuan tayo. So, ipapakita natin sa kanila kung ano yung game plan natin, yung mga tools na ginagamit natin, o yung mga inaaral natin, nang sa gayon, magawa din nila yung business. Yan, make sure din na ipakilala mo yung prospect mo doon sa mga key leaders ng team, 'di ba? Like our grand mentor, yan. Dito yung ano dito dapat magaling ka mag-ABC eh. 'Di ba? Kailangan iti-tee up mo yung advisor mo. O sige, sino ba yung dapat i-tee up? Yung grand mentor mo, ng mga millionaire circle, 'di ba? Itong tao na to, kung halimbawa itong tao na to ay empleyado, 'di ba? Factory worker, sino pwede mong iti-up diyan? Pwede mong iti-up si Brother Edgar, although hindi pa siya MC, pero 'di ba, kumikita na siya, malaki na 'yung nagbago sa buhay niya. Yan, tama. Kailangan madala nyo rin talaga sila sa office. 'Di ba? Kaya nga sabi, 'di ba, bring your guests, lalo na sa welcome day. Yun. Sino daw yung pwedeng, sige po, ang pwede natin i-tee up o yung mga key leaders po na tinatawag. Halimbawa po, kung ang iyong prospect ay OFW, sino yung pwede mong i-tee up? Si Miss Lainey Claro, 'di ba? Si Miss Lainey Claro, ang kausap mo ay OFW, sabi mo, alam mo ba, itong si Miss Lainey Claro, one of the Millionaire Circle awardee na. And ang alam ko, 2 million na yung kinita nito. And take note ha, ginagawa niya lang nung business, isang araw lang. I mean, di ba, tuwing rest day niya, linggo lang niya ginagawa. And then, kapag meron lang siyang spare time, kapag may pasok siya, kasi nga, di ba, may trabaho siya. Di ba, ang nangyari po sa kanya, talagang, dahil desidido siya na makawala doon, kasi doon mo na malalaman kung ano yung deepest why, desidido siya na talagang kumita talaga ng malaki at makabalik na sa Pilipinas for good, talagang ginagawa niya yung business, kahit part-time lang siya, pero yung kanyang heart is full-time. At ang maganda niyan, hindi niya ginawa na nag-iisa kasi merong mga leaders na may mga Zoom tayo na doon niya pinapadala. Katulad ka, Ma'am Norse, 'di ba? Team line po kayo, no, 'di ba? Team achievers ka, 'di ba? Kumbaga, hindi niyo po kami ka-team. Yan, kagaya niya, may mga hindi po kami ka-team pero umaattend kami ng training, libre kaming umaattend sa training nila. Ganon.
Meron tayong team na, meron tayong leader na pwede magturo ng QRMA. Di ba ma'am, ang ganda ng ano no, ng tools na ginagamit natin, nung quantum resonance magnetic analyzer para ka nagpa-check up. Ang maganda niyan ma'am, once na naging part ka ng community, pwede ka naming turuan for free. Ayan po. Ano pong tanong niyo ma'am Norse? Sige po. Yan, Ma'am Norris, ano pong question nila? Kasi sabi niya, Ma'am, ask ko lang. Sinong pwedeng ask? I have some question. What is the question po, ma'am? Or baka kung may katanungan kayo, sinong pwedeng tanungin? Pwede po kami. Si Coach Mai, si Miss Oh. Lainey Claro. Yes ma'am, I'm nurse sa Hong Kong. Kasi gusto ko lang may mga tanong ba ako na some question na ang hirap gusto kong may i-direct akong i-message pa. Pwede po kayong mag-message po sa GC, ma'am. Kasi lahat naman po doon sumasagot. Basta Okay. sino po yung mga available, sasagot po yan. Mababait po yung mga yan lahat. Okay, salamat ma'am kasi malaking tulong po sa akin ito kasi as in ang dami ko na kasing customer dito sa sa Hong Kong. Wow. Ano po, Wow. it's an honor po to help, ma'am. Gustong-gusto po namin na tinutulungan po yung nagpapatuloy. Okay ma'am, sige maraming salamat. Okay po. Moving Okay, forward, Coach okay, Rick. Ayun. sa inyo. Okay, bye-bye. Ayan. Thank you po. Kumbaga, si ma'am, nung assurance niya na, syempre, bagong member yan si Ma'am Norsa from Team Achievers. So, yung assurance ba na meron bang tutulong sa akin kapag ginawa ko yung business na to? At ang maganda niyan, 'di ba, sa team naman natin, maraming pwedeng tumulong. Ito lang. Basta committed kayo at palaban kayo at kahit nahihirapan kayo, patuloy kayong lumalaban at ginagawa niyo yung business na to, ibibigay po namin sa inyo yung 100 or 200% na commitment namin as a leader, as your upline, as your sponsor. Sabi nga ni mentor, ni grand mentor, walang bayad. 'Di ba? Lagi kami nag-o-offer. Invite niyo naman kami, papuntahin niyo naman kami diyan. Ano ba yung mga kailangan naming itulong? Paano po ba namin kayo matutulungan? 'Di ba lagi naming ino-offer as your upline ng sarili namin. Kasi ayaw naming isipin nyo na nag-in kayo dito tapos napabayaan namin kayo. 'Di ba nga? Actually, ang kukulit nga, once a member na kayo, ang kulit namin, 'di ba? Lagi na lang, oh, meron tayong training mamaya, 8:30. Attend kayo kung wala naman kayong kliyente. Yan. Kung may kliyente kayo, okay lang kasi nandun na kayo sa action eh. Kumbaga, okay lang yan. Pero kung wala naman kayong kliyente, kung hindi naman mahalaga yung pupuntahan nyo, attend na lang tayo ng training. Mahalaga kasi nung habit na pag-attend ng training. Malaking bagay yan para sa business nyo. Okay ba? Ay, wala pa tayo sa answering objection. 9:30 na. Proceed pa po ba tayo, mentor? Yan. How to minimize your objections? Kailangan ah, mapapil nyo sa kliyente nyo na mapagkakatiwalaan ka. Yan. Kailangan, I think we will continue this sa time na lang ni Ma'am Mafel kasi hindi ko pa nabibigay yung niya yung module niya. Siguro ikaw muna yung switch ko sa kanya. Sunday yata si Ma'am Mafel. Sunday po. Mm. Okay po. Sige, Sige anytime po. na ready ka, pwede naman. Apo. Ano natin Sige, hanggang, anong oras na ba? 9:30. 10 minutes more. Ayan. Sabi nga ni mentor, papakainin namin ng sarili namin, papamasihan namin ng sarili namin. Yan, isa lang ng request namin. Yan, madalas. Maki-sleep over, patulugin nyo naman kami. Charot, hindi. Hindi, I mean, pwede kami, hindi kami maarte. Pa-sleep over nyo lang kami kasi tulog lang naman tsaka ligo lang naman kami. Oh, kasi kung Diba? Invite nyo kami. magka-hotel pa yung upline ninyo, kawawa din kasi syempre, nagbayad din ng airplane, nagbayad din ng pamasahe, tapos hindi mo na nga kailangan pakainin, 'di ba? Kasi siya na yung bahala sa sarili niya. Imagine, 'di ba? Kasama mo na yung upline mo, pero bigyan mo lang siya ng kahit space lang to sleep lang para makabawas lang sa kanyang expense. Yun lang yung amin laging nire-request. Kasi everywhere we go,
Yun yung ginagawa namin, nakiki-sleepover kami, hindi kailangan naka-aircon. Basta may electric fan lang, okay kami dyan. Yan, basta may unan. Kasi naranasan namin matulog, wala ngang ano eh. Wala ngang kutsyon, wala pang unan eh, di ba Risa? Hindi ko nasabihin kung saan yun. Walang kutsyon, walang unan, walang kumot. Kasama ako doon. And hindi kami nag-complain. Laki ng bahay pa nun ah. Mm. Yan, tulugan lang tsaka liguan. So, ayan. Invite niyo na kami. Sino ba mag-invite sa amin dito? Alam niyo po ba sa ibang, may nagkwento kasi, di ba? Sa iba nga daw po, bago daw bumaba yung mga uplines, di ba? Ang namamasahe pa sa kanila, ang nagpapakain pa sa kanila, yung mga member. Ini-invite. Oo, Mm-mm. hino-hotel hino-hotel pa sila ng mga members nila. Eh sa amin, hindi namin gagawin sa inyo yun at hindi nyo kailangan gawin sa amin yun. Ganun, totoo yun. Para babaan sila, meron pa nga silang quota eh. Kokotahan sila. O dapat meron kang gantong ano, sales para puntahan kita dyan. Kasi parang ang mga apply nila doon sa ibang company, ina-idolize nila. 'Di ba? Kasi, syempre, 'di ba? Kumbaga, parang kumbaga, sa ano na "Ay, ikaw ang kailangan namin, 'di ba? So dapat convenient ka. Pero dito, 'di ba nga, mismo yung grand mentor natin nung bumababa, pumupunta, nagbabayad ng airfare. Ayan. So ang kailangan lang natin is commitment kasi kailangan natin ng tulong ng bawat isa at matutulungan po namin kayo kung magsasabi kayo at magpapatulong. Yan. Kasi Exactly. hindi naman kami bibitaw, kayo lang pwedeng bumitaw. Hindi kami bibitaw, as in. Yeah. Ayan, biruin niyo ang ganda ng training, oh. Ako rin natuto, grabe. Oh. Sobra. Kaya nga kanina sabi ko, Coach, Isa ang ko doon ganda sa ng Ellen training doon niyo." natulog sa walang unan, walang kumot, walang kutsyon. Ayan, magsabi lang kayo, sabihin nyo lang, pwede ba kayong pumunta dito sa amin? May kakausapin tayong kaibigan ko, kamag-anak ko. So pag pupunta naman kami, lalo pag malayo, sana naman lang at least mga 10 tao mapakausap nyo sa amin. Para, di ba, para sulit. Para sa inyo din yun eh. Okay? Mm. Yan, very late Ayun. na pasok. Okay lang, naka-ano naman to, naka-recording, ipopost ko.